Episode 5. Yay! Nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap with Apple and Marie. Good morning, good evening sa ating mga listeners. Yes! Sa ating mga panay. Maraming salamat po sa pakikinig, panonood, Yes. pag-comment, pag-subscribe, pag-share Pag-like. sa ating Yes. mga content. Yes! Yan. Sa aming mga nilalabas na mga video, sa ating mga short clip. Kemerlu, oo, Yes. yan. At patuloy lang po kayong mag-support sa amin. Sana po, tuloy-tuloy nyo pa nai-enjoy ang aming mga topic. Yes. Now, by week. Oo, bi-weekly na. Oo. Hindi kami every week eh. Oo. Bi-weekly. Kasi baka mabusan kami ng topic. Hanggang sa may topic na namin ng alikabok. Mahirap na po yun. At saka dun pa rin sa mga nagre-request ng mga mag-guest. Standby lang po. Oo, wait lang kayo dyan. Nag-ano pa tayo, nag-lista pa Andayin tayo. nyo season 10. Meron na sure. Layo na. Season 10, layo pa. Naghihintay na rin yung Taon na mga tayo ano nun, namin. Silang taon na tayo nun. Yes. 10. Naghihintay na rin yung mga willing mag-guest Oo. sa aming... Wala pa tayong pambayad, ha? Huwag mo na kayo mag-expect Huwag ng kayo talent. mag-expect ng talent fee. Aba Exposure naman. pa lang. Aba naman, OA. Ayan, anong topic natin for today? Napakabigat. Maganda. Yes. Diba? Mabigat. Literally, mabigat siya. Ito po ay tungkol sa paggawa ng hollow blocks. Mabigat nga siya. Mabigat siya. Oo. Mabigat siya. Mahirap siya at saka in general, mahirap siyang baliin. Oo. Hindi mo mababali in the sense na nakasanayan na yon Nakatatak ng na kulturang sa kultura. Pilipino. Oo. Siguro may idea na kayo. Oo. Itong Diba? topic natin na to is talagang maraming tao ang naapektuhan nito. Yes. Mentally, emotionally. COVID. Oo. COVID ito. Ito po ang aming topic. Ito ang The Breadwinner. Yes. Breadwinner. Yan. Hindi naman po dahil sa movie Ito naman po ay ano lang namin na talagang relatable din kasi sa atin. Very timely na topic na to. OFWs especially. Napag-usapan na natin to. Breadwinner. So, Yes. pag-uusapan natin ngayon kung ano bang ibig sabihin ng breadwinner, Yes. sino ba yung mga kadalasang nagiging breadwinner, bakit ba nagkakaroon ito, o bakit nagkaroon ng breadwinner culture Yes. sa ating Pilipino. kultura. Pilipino. Sa mga Pilipino. Specifically, talagang mga Pilipino. Oo. Yan. Hindi ko alam sa ibang kultura kung ganun din sila Oo. Lalo na dun sa mga Southeast Asia. Oo. Iniisip ko baka ganun din sila. Oo. Dahil nga natin sila, kalapit natin karatig nila na bayan, bansa. bansa. Hindi ko po alam. Magre-research pa kami. Pero, sa Pilipino talagang rampant. Ito na talagang pinaka to the highest level ng ano. 'Di ba? Oo. Nandyan din yung mga pros and cons ng breadwinner Pagiging culture. breadwinner, Oo. yes. At saka yung ating sa dulo ng ating episode, sa panahon ngayon, dapat ba talagang mayroong isang breadwinner sa family? No, wala dapat. Magtrabaho kayo. 'Di ba? At saka paano ba ito maiiwasan? Paano natin ito maiiwasan? Sinagot ko na, so tapos na. Ito palaging no. Ako na lang laging against So, pag-umpisahan natin, ano nga Yes. ba yung breadwinner? Yan, Breadwinner, meaning salitang muna. breadwinner. Tinapay, char. Yes, tinapay nanalo. Ito para sa akin ng breadwinner. Ito yung Yes. yung naghahanap buhay para sa pamilya. Yes. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Common, iisa. Ang pag sinabing breadwinner, isa ang naghahanap buhay para sa buong pamilya. Siya ang sumasagot na expenses. Yes. Siya yung nagpo-provide ng mga pangangailangan. Provider, Yes. kumbaga. Nasa Nasa kanya ang responsibilidad Yes. na yakapin na mabuhay ang pamilya. Yes. So, in short, sa Tagalog, ito yung tagapagtaguyod. Tagapagtaguyod. Yes. Kumbaga. Nagtataguyod. Oo. 'Di ba? Tagabuhay. Sige, sabihin mo na yun. Tagabuhay, Pinaka-literal, diba? tagabuhay ng pamilya. Yes, kasi you're providing the basic necessities for everyone. Lahat.
From Pagkain. top to bottom. Oo, bahay. Yes. Damit. Yes. Ano pa ba? Tuition fees. Yes. Diba? Lahat eh. Lahat. Medical expenses. Oo. Diba? Lahat. Pati emotional needs nila, ha? Yes. Sagot mo I na believe. din. Yes, it's true. I believe that. Sa'yo na nakasalalay lahat, budgeting, financing, and everything, pati emotional, sa'yo pa rin tatakbo. Oo, paano nangyayari yan? Kasi ganyan, minsan pagka nagka-problema sa pamilya, uy, tawagan mo si ganito, kunyari, sige, let's say, breadwinner si ate. Yes. Sige, tawagan mo si ate mo, ganito, ganyan. Sabihin mo may ganitong problema. Yes. So, yung, yung emotional and yung problem, nasa iyo agad. Pinapasa ka agad sa'yo eh. Yes. Nasa iyo agad. Sino tong mga breadwinner na to? Kadalasan, mostly Tatay. dapat si tatay. Tatay. 'Di ba? Yan ang pinaka talagang normal. Oo, tatay. Sa normal na pamilya na binubuo ng nanay, tatay at mga anak, dapat si tatay ang nagpo-provide. Nasa kultura kasi natin. Yes, nasa kultura kasi natin yon na si nanay sa bahay, mag-aalaga ng mga bata, pangangailangan sa bahay, si tatay ay lalabas para maghanap ng trabaho, maghanap buhay. Hanap buhay. Diba? Kita ng pera. Ngayon, nagkaroon na din. Iba na ang panahon ngayon. Ngayon, pwede ng breadwinner si nanay. Kasi si tatay ay palahinom. Kaya iniwan palasabo. Iniwan ng... Kala ko mapupunta na naman dun sa kaibigan na. Diba? O kaya si tatay ay basagulero. Wala nang dinala sa pamilya kung hindi problema. Yes. Nababarangay, nagaganyan. Diba? Minsan naman, nagkakaroon ngayon, mga anak. O si ate. Kasi minsan namatay na yung mga magulang. Yes. Si ate ang umako ng responsibilidad. Yes, ng mga kapatid. Si ate, nagtaguyod siya, kunyari, kung siya lang ang napaaral. Di ba? Siya naghanap ng trabaho. So, siya na ang tumayong breadwinner dahil siya ang nagbabayad ng electricity bill, bill sa internet, lahat upa. Di ba? At saka kasi sa kultura nating Pilipino, panganay palagi. Yes, ang totoo. sasabihin. Pwede din naman kuya yung panganay eh. Kuya ate. Kuya ate. Kuya ate. Tama. Nalalagay agad sa kanila yung burden na panganay ka kasi. May ganong Ganun talaga eh. Lagi. Standard na yun eh. Sa kultura natin. And also, when it comes to responsibility sa family, pagka, kunyari, nagkasakit si nanay at si tatay, ang takbuhan agad, panganay. Yes, no? yes. Diba? Nasaan ate mo, tawagin mo. Nasaan kuya mo, tawagin mo. Bilhan ako ng gamot, bilhan ako ng ganito. Ganyan. Diba? Ngayon, kung parehas talaga, si nanay at si tatay, medyo mahina sila, sabihin mo na, hindi na nila kaya mag-provide for the family. Pinapasa na talaga doon sa mga anak, itong mga na to. Ngayon, meron din naman sitwasyon na ang breadwinner ay si bunso. Yes. Kasi si ate at si kuya nung ginawa, nag-asawa na. Nabuntis. Nagkaroon ng 10 anak or ilang anak dyan. Diba? Which means, si bunso na lang ang single yung nasa middle. Yes, nangyayari. Nangyayari yan. Totoo yan. Maraming rin ganyang cases. Talagang lahat. Or, si OFW. Si OFW yun. OFW. Si OFW ay breadwinner. Kasi bakit ka mo? Nasa abroad siya. Di ba? At iniisip ng mga tao sa Pilipinas, malaki ang Kinikita. sahod. Yes. Kasi doon sa abroad, malaki ang palitan. Hindi. At saka isa pa, yung kasi pera, napupulot lang namin. Yes, yan talaga ang diba? iniisip ng mga tao sa Pilipinas. So yun nga, yung mga common din talaga na senaryo ng mga nagiging breadwinner. Na nagiging pamantayan ng mga tao sa Pilipinas. Na sa kanya mo na lang iasa lahat. Total siya naman ang may malaking kinikita. Siya na lang ang magbayad. Bakit hindi niya kaya? Ang laki-laki ng kita niya sa factory or sa kumpanya nila. Diba? Nakakalungkot. Tama, mali. Nakakalungkot na, diba? na reality. Bakit nila naiisip yun? Kasi,
ikaw ang may nailalabas. So, Oo. ang iniisip nila, ang laki ng sweldo niyan. Oo. Di ba? Oo. Kasi pag may emergency, nakalabas Tsaka, kagad si ate. yes. Oh, sige, ito. Oh, napatrabot si kuya. Oh, ito, ilabas mo sa bilangguan. Oo. Oh, di ba? Totoo. Hindi naman, Inaasala. hindi naman natin pwedeng pabayaan eh. Oo. Hindi mo naman pwedeng pabayaan mo na siya mabulok sa bilangguan, Oo, lintik siya. That is why yung ating second point is kung bakit nagkakaroon ng breadwinner culture sa Pilipinas dahil I think number one reason is yung pagiging family-oriented natin mga Yes, Pinoy. super. Super family-oriented nating mga OA, Pinoy. OA At na. dahil mapagmahal tayo sa mga pamilya natin na Totoo. hindi natin natitiis Hindi na, kahit na. kahit Anong mangyari. Totoo. anong sabihin sa'yo, kahit kipit ka na or Totoo. whatsoever, na kapag may nangyari si ganito, si ganyan, kahit pa kasalanan nila or I don't know, kalokohan nilang ginawa na wala ka naman Yes. kinalaman, sasagot at sasagutin mo pa din. At saka kahit na sabihin mo pang may sakit ka, hindi po ako nakakapasok ng ilang araw na itay. May sakit po ako. Pero, kailangan mo pa din magpadala. Oo. Diba? I think it's because yun nga. So, sobrang pagmamahal natin sa pamilya at talagang tinatanaw natin na responsibilidad ang pamilya na alagaan mo, na ganyan. Lalo na sa mga magulang, Yes. sa mga anak at sa mga magulang natin. Yes. Na hindi natin sila pwedeng pabayaan. Na minsan namimihasa. Totoo. Diba? Yung mga magulang minsan na umaasa na lang sa anak or yung mga anak na hindi na nag-aaral, Totoo. nagbubulakbol na lang, nagloloko na lang, at hindi na pinapahalagahan yung Mga paghihirap ng iba. magulang. Yes, totoo. Nila. Oo. Totoo. At saka, bakit ba nagkakaroon ng mga breadwinner? Kasi pinipili natin na sila na yung sumalo ng mga responsibilidad na kung tutuusin, kaya din naman nating solusyonan. Oo. Halimbawa, ito napaka-basic nito. Oo. Nasira yung bubong ng bahay. Yan ba, itatawag nyo pa? Itatawag nyo pa ba yan sa abroad talaga? Talaga ba? Hindi makapaniwala. Di ba? Talaga ba? May kulang na pako sa bubong, itatawag nyo pa? Lahat. Yan ba ay hindi nyo na masolusyonan on your own little way? Oo. Humanap na kayo ng paraan. Di ba? Very, very sad reality. Oo. talaga. Hindi naman kailangan na manggaling pa dun sa milya-milya layong Yes. yung desisyon para lang bumili kayo ng 1 kilong pako para ituloy na yung bahay. Oo. Di ba? Totoo, yes. Totoo yan. Lahat na lang inasa na. Lahat inasa na. Emotional, talagang pati pera, gastos, lahat inasa na sa gastos, breadwinner. lahat, 'di ba? Lahat at saka isa pa, kung alam naman natin na sige, may nagpro-provide, given Oo. na 'yan. Gusto niya rin naman 'yun eh. Oo. Sige, gusto niyang mag-provide. Pero tayo sa sarili natin, pwede naman din tayong umanap ng mga maliliit na mga businesses. Yes. 'Di ba? Maliliit na Oo. pagkakakitaan. Oo. 'di ba? Luto-luto, yung mga ganyan, yan. 'di ba? Kung Oo. para makakatulong ka lang sa mga daily Expenses. Kahit yung mga small amounts lang. Oo. At least hindi na ganun Oo. kahirap sa mga breadwinners Yes. talaga. Kung kunyari, 3,000 electricity bill. Ngayon, kung pinadala na ni OFW at kasalanan ninyo dahil hindi nyo binayaran, Oo. 'di ba? Di papatong na yun sa susunod na Totoo, buwan. yes. 'Di ba? Oo. Bakit hindi nyo binayaran? Kasi pinag-donate nyo something sa Pinanggastos sa baba. sa barangay or something, 'di ba? Pinanggastos ng milk tea. Yes, pinangsangyup nyo. Kayo madami kayong naiisip na mga dahilan sa Pilipinas para nang makakuha kayo ng pera sa Di ba? Uy, pero totoo nangyayari yan. Oo. Marami tayong mga OFWs na talagang naglalabas ng sama ng loob na alam mo yon minsan hindi na nila alam, hindi na alam kung saan sila kukuha ng pera. Totoo. Para lang kasi may sakit si nanay, kailangan operahan, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Tas yung gastos mo pa dito sa abroad, 'di ba? Hindi ang hirap ang hirap. Meron pa. Nag-anak si kuya Ayan, at saka si ate. oo. Hindi nila lahat doon sa lola at lolo. Oo, hindi masustentuhan. Diba? Ay, Ang nako. mga pamangkin Oo. na hindi rin mapag-aral. Totoo. Sino ang sumagot? Si tita, si Oo. si Oo. uncle, Oo. si tito. Oo. Oh.
Anong ginagawa? Kahit hindi naman nila mga anak yun, Totoo, oo. sinasagot na lang nila yung mga pangunahing nila, pangangailangan. Kasi nga nakasanayan. Oo, Nakasanayan. di ba? At saka talagang, alam mo na yun, na parang, okay lang, sasaluhin naman niya ako eh. Oo. Diba? Alam kasi nila na na hindi hindi matitiis Yes. ng mga Alam mo, OFWs. gusto kong sabihin doon sa pelikulang hindi ko po yun napanood sa pelikula hindi ko pa rin ni napanood Vice. yan. Hindi ko pa yun napanood. Hindi ko pa rin napanood. Pero, ang ganda nung binitawan niyang salita doon. Bakit tinuruan niyo kaming maging breadwinner? Bakit kailangang may breadwinner? Oo. Sinabi niya doon. Bakit hindi pwedeng lahat? Oo. Tama, mali. Kasi dapat lahat nagtatrabaho, lahat nagpo-provide. 'Di ba? Lahat kung may problema, lahat dapat sama-sama tayo may problema tayo, 'di ba? Totoo. Kung lahat nag-iisip pero minsan kasi ang mga magulang wag mong sabihin sa kay bunso kasi mahina ang puso Mahina, niya. oo. Wag mo na itong Mahina ang sabihin. loob niya, Oo, oo. wag mo na itong sabihin problema na to. Bakit may pinifilter tayo? Oo. Kung problema ng buong pamilya, sabihin niyo Problema yan ng lahat sa buong mga kapatid. totoo. Buong angkan. Di ba? You share. Oo. You Yes, share I agree. everything. Oo, I agree. Di ba? May nasagasaan na ganito or may ginawang ganitong kabulastugan Oo. si kuya. Sabihin niyo yan. Huwag kayong mahiya dahil pamilya kayo. Oo. And then you come up with a solution as a family. Exactly. Oo. Anong sinasabi minsan ng mga nanay at tatay? Wag mo nang banggitin sa ate mo ha. Oo. High blood na naman yun eh. Di ba? Kasi iniisip nyo kagad na magagalit kagad yung reaksyon. Hindi nyo iniisip na meron siyang maiaambag na solusyon. Diba? Agad-agad ganun kaagad yung natin, no? Yes, natin oo. na, hindi, sa amin na lang, ganyan na. Diba? Oo, totoo. Ngayon, I agree. Oo, I agree. Oo. Meron din naman na dahil single sila, for now, single ako, hanggang di ko pa naman nahahanap yung para sa akin, ako muna mag-provide. Why not? Kung gusto mo yan, ikaw Kusang muna loob mag-provide. naman. Yes. Magkusang loob. Diba? Kasi nandun nga, ginawa naman ni nanay at ni tatay lahat, nung mga malalakas pa sila. Able pa sila. Yes. It's your chance. Diba? Gaya nga ng mga sinasabi ng mga gumagraduate, nay, ako naman. Pahinga ka na, tay, pahinga na kayo. Which is masarap. Oo naman. Sa pakiramdam. Lalo na ng mga magulang na talagang ikaw naman naghihirap. your turn. Kaya lang, sa ating mga kulturang Pilipino, pag sinabi mo namang my turn, OA naman din kayo sa pagka-my turn niya. Turn niya lahat. At saka parang naging forever na. Turn niya na forever. Forever turn niya na. Tapos nagagalit na kayo kung mag-aasawa na siya. Hindi nyo na siya payagang magjowa. Diba? Very sad reality to Uma-against na kayo. Diba? Totoo. nangyayari yan. Diba? Which is true. So, meron din tayong pros and cons sa pagiging breadwinner. I think number one pros is ano bang positive? Ako, nagiging magaling si breadwinner sa problem solving. Yes. Kasi nga sa kanya binibigay lahat ng problema. Diba? Hindi ka pa ba magaling nun? Nahahasa yung problem solving skills mo na parang mas nagiging alert ka sa mga bagay-bagay. Na parang, ito na pagdaanan na to, o ganito na yan, ganito At saka gagawin. budgeting. Yes, budgeting wise. Oo. Yes. Nagiging mature ka sa ganong way. Ikaw ba, hindi ka pa nag-mature sa pagiging sa mo? ganong aspect. Diba? Ako hindi naman ako, kung masasabi ko lang, hindi naman ako breadwinner. breadwinner. Pero, financially, talagang responsible ako enough para alam ko. Pareho tayo. Oo. Kasi ang iniisip ko lagi yon for the rainy days, just in case magkasakit si mama or kahit sino, may mailalabas ako. Yun ang point ko sa pagbabudgeting ko sa pamilya. Ngayon, kung gusto nila ng mga branded na mga material na bagay, sila nang magsagot niyan sa sarili Ako din, ganun din kami Hindi sa ko yan family. may bibigay. Magtatrabaho naman si Papa. So, Kasi kayo may papa pa hindi naman kami wala na ayun na nga, Oo. Hindi naman kami parang ako lang yung breadwinner, ganyan. Share din naman kami sa exactly. expenses sa bahay, ganyan. Pero na yun nga, nag-share pa din talaga. Pero ngayon sa tingin ko, hindi na masyado na nagiging breadwinner. Kasi lahat nag-share na. Nag-share na. Hopefully. Hopefully. Sana. At saka ngayon,
siguro naman, sa kakapukpok ng mga motivational kineme sa financial social literacy media. ngayon, meron na din diba? mga ganyan. Mga ganyan, na-wake up Nagiging na yung aware mga na tao. yung mga tao. Napapaisip na sila, ay, pwede ko palang gawin to, pwede pala akong tumulong, ay, kawawa naman si ganito. Kasi ganyan-ganyan. Diba? So, isa din sa pros, gusto kong sabihin, mas mataas yung respeto nila sa'yo. Yes. Diba? Bilang kasi, meron din naman mga breadwinner na OA, na wala kayong karapatan. Ako ang nagbumuhay sa inyo. Meron din naman mga OA na gano'n Diba? Huwag kayong makasagot-sagot sa akin, mga lintik kayo. Pinapalamon ko lang kayo. OA yun, OA. Totoo. Diba? May mga ganun din. Pero tumataas yung respeto sa'yo kasi alam nila na kaya mo. Na meron kang abilidad para doon na maitataguyod mo. Oo, syempre. Ibang ang laking responsibility. Diba? Yes. At ako meron pa din isa. Nagiging magandang example sa mga younger generations na okay, ganito pala yung pagiging isang breadwinner. Isa siyang malaking responsibility and if you set your goal, you will achieve it. Talagang magandang example. Pero wag lang yung mamimihasa. Mamimihasa. Yes, exactly. Meron pala, kung gusto ko lang sabihin, may napanood tayo sa social media nung nakaraan yung parang ilang taon siyang nag-abroad, ilang taon siyang nag-abroad, tapos, binubide niya lahat, pati mga pamangkin niya, gano'n. Tapos, parang binidyo niya yata yung sarili niya na, tignan mo, pag uwi ko sa Pilipinas, binabastos-bastos na lang nila ako. Wala na akong pera, ganyan-ganyan. Kaya, yun po ang sinasabi sa atin, na magtitira tayo para sa sarili natin. Lalong-lalo na yung mga single na, simulat sa Paul, OFW na po sila. Totoo. Sa totoo lang po, wala pong anak at mga na mag-aalaga sa inyo. Alam kong inaasahan nyo lang yung mga pamangkin ninyo, ganyan, mga pinsan, na binigay nyo ang lahat, pero nasaan? At the end, wala naman. Kaya dapat po, lagi tayong nagsisave para sa sarili. Totoo, kasi mahirap yung umaasa ka na dahil binigyan mo, ibabalik sa'yo. Ay, hindi po ganun ang mangyayari sa buhay. Hindi talaga yun. Kaya ang magandang palaging mindset is yung cargo mo yung sarili mo. Yes. Always. Always. Kasi, yung mga pamangkin ninyo or apo ninyo, ganyan. Lalaki yan at may buhay yan. May kanya-kanya silang trip. Diba? Malay mo naman, hindi sila rin responsableng tao na, alam mo yung pababayaan lang kayo. So, mas maganda na mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Yes. When it comes to emergencies, meron kayong makukuha para sa sarili nyo. Yes. Kaya nga yung mga ibang OFW, nag-i-stay na lang sila sa bansa. Yes. Na kung nasaan sila. Hanggang sa tumanda sila. Kasi alam nila, pagka-uwi nila, wala naman. Madadatnan. Walang madadatnan. Totoo. Walang mag-aasikaso, walang mag-aalaga. Diba? Palaging ganun Kaya dito, sa EU, hindi nila yan, never nila yan, tinatak sa isip ng mga anak nila na aalagaan mo ako pagtanda ako. Wala. Kaya napakadami pong mga elderly homes to take care of your elders. Totoo. Hindi. Wala pong ganyan sa EU country. Wala po. I don't know sa Amerika. Tayo po, mga Pilipino, saganang mapagmahal tayo sa pamilya. Talagang sa atin lahat, sa atin si nanay mamamatay, sa akin si tatay mamamatay. Diba kung ayaw niya sa kanya, lahat. Akuin ko lahat. Pero sa totoong buhay, hindi mo na kaya. Hindi na talaga kaya. Diba? Yun na rin yung, actually, yung sa European and Western countries, wala silang breadwinner culture. Yes, walang ganun. Walang ganun Hindi uso yung ipapasa mo sa anak mo yung responsibility or kay tatay lang ang responsibility. Kasi ngayon, lalo na sa age ngayon, pareho na Lahat, nagsishare. At saka dito, talagang, pagka dating mo ng 18 years old, bukod ka na. Di ba? Kaya mo na yung sarili mo. May sarili ka ng flat, may sarili ka ng kotse. Yes. Regardless kung nag-aral ka man or hindi,
Kahit basta 18 years old, alis ka na. Although meron din namang may nakatira pa, pero Independent na sila. nagsishare pa din sa, Yes. nagsishare pa din sa, hindi sila nakaasa sa mga sa magulang. budget. Yes. Yun yung magandang teaching nila. Maganda na siya. independency. Na parang alam mo na dapat tumayo sa sarili mo. Oo, Baka. oo. Sa Pilipino kasi, sige sabihin na po natin, talagang napaka mapagmahal natin sa pamilya. Wala pong masama dyan. Oo. Mahal natin ang pamilya natin. Number 1 yan. Oo. Pero minsan, overboard na talaga. Yes. Talagang sumusobra na tayo sa pag-asa, umaasa na lang tayo, hindi na tayo natutong tumayo sa sariling paa, totoo. hindi na tayo nagdesisyon, Oo. wala tayong buto. Diba? Kita mo, Hindi- lumaki ka na ganun. Hindi na training eh. Oo, lumaki ka ng ganun na hinihintay mo lang yung say ng nanay mo or tatay mo or ate mo. Oo. Kung anong mangyayari Totoo. sa buhay mo, pwede ba naman yung ganun? Diba? Tsaka hindi na yung nag-a-apply ngayon, yung mga kabataan. Kaya, hanggat may chance kayo, mag-aral kayo, matuto kayo. Oo. Matuto talaga ng Tapos, skills talaga. Oo. maging prepare kayo sa life. Oo. Diba? Dapat alam Para nila talagang yun. lahat talaga nag-share ng Oo. responsibilities and Yes. expenses sa Exactly. family. I think that is the number one cons naman ng pagiging breadwinner. Oo, yun. Sobrang mong pagmamahal sa pamilya mo, yung Oo. breadwinner, lahat nasa kanya na. Yes. Na-stress na siya Oo. hanggang sa nagkasakit na siya physically. Yes. At hindi nyo po alam yan. Minsan, hindi sinasabi sa inyo na ospital na si ganito. Totoo. Kasi na-anxiety siya, na-depress siya dito. Oo. Napakarami pong mga Pilipino humihingi ng tulong sa mga And very Kasi sad hindi reality, nila Besh, kaya. natin ngayon, na lalo na dito sa bansa natin. Oo. Hindi lang po ano sa Pilipinas, nababalita sa Pilipinas recently, ang daming namamatay sa heart attack. 'Di ba? 'Di ba? Recently, ang dami nating nababalitaan tama na yun. yung mga kaibigan, yung iba hindi natin kakilala, pero mga bagong mga OFWs, namamatay sa heart attack. Bakit? Overwork. Overwork, stress, Overfatigue, minsan hindi lahat na na. natutulog, 'di ba? Dahil Totoo po yan. kakatapos lang ng work, nagpa-part-time pa sa gabi or whatever, I don't know. Nandun na lahat eh. Kasi yung responsibility of being a breadwinner, napakabigat. Bigat para sa Hindi kanila. ka lang nag-work physically. Alam mo yun, iniisip mo pa, paano mo gagastusin sa ganito, ipaplano mo yung budget mo. I-divide mo lahat Oo, eh. ang Oo, stressful oo, kaya totoo. nun, di ba? I-divide mo lahat. So yung utak mo talagang gumagana yan. Gumagana rin yung Exactly. katawan mo. Totoo. Biruin mo yung matutulog ka na lang, iniisip mo pa yung gagastusin ng pamilya mo. So talagang At saka minsan, iniisip lalabas mo sa din, katawan. Iniisip mo Oo. din, lalo na pag nagkakaroon ng mga natural disasters sa Yes. Pinas. Yung bahay, binagyo na yes. naman. Oo. Di paggawa na naman ng panibagong bubong or panibagong bakod, lahat. Lahat nasa iyo eh. Diba? Napakahirap. Totoo. Number one and the heaviest cons talaga. Con talaga ng pagiging isang breadwinner is yung stress and physical and emotional. At saka, isa din sa cons, itong mga nasa Pilipinas, pinangakuan si OFW na, ay pag-uwi mo dito, ang ganda na ng bahay mo. May palayan ka, may ano ka. Tapos wala pala. Tapos, pag-uwi OFW, wala kahit isang tangkay ng Isang ano katiping doon. wala. Oo, ng palito. Di ba? Yes. Huwag niyo po silang paasahin na meron silang inaasahan pagka-uwi nila. O kaya, huwag niyo po silang sabihan na pwede ka nang umuwi, okay lang, magpahinga ka na dito. Pero, ang ending, gusto niyo pala, doon siya sa Pilipinas para ma-provide pa rin kayo. Diba? Yes. Oo. Kasi napaka-degrading at saka talagang depressing sa kanya noon na walang nakipuntahan ang pinaghirapan niya. Tama? Oo. Diba? Ako naman, isa rin sa cons is, namihasa na yung mga kamag-anak at pamilya, hindi na kumilos, Yes. nawala na yung, alam mo yung sense of responsibility and yung sense ng pagiging pag-initiate mo na ay alam mo yun, Kusa. tutulong ko kasi nahihirapan na si ate, si kuya. Exactly. O kaya magtitipid naman ako ngayon. Kasi hindi ako yung gumagastos hindi ako yung naghahanap buhay. O kaya pag summer, walang pasok,
magpa-part-time ako. Oo. Hahanap ako ng summer job. Oo. Diba? Yung mga Nawawalan ng ganun Oo, nawawalan ng ganung totoo. sense. Iniasa na lang lahat, Yes, kumbaga, totoo. sa breadwinner. Na parang nasiyahan na sila kasi hindi parang okay naman si ate, si kuya Oo, kaya hanggat na naman po nila. provide pa niya, 'di ba? Exactly. Totoo. At kayo naman din po, kung di ba kayo yung si OFW, wag niyo naman din po sabihin na kayang-kaya nyo kung hindi nyo pala kaya. Oo. Di ba? Na, sige, bilhin yung kotse. Go lang ng Ako go. magbayad dyan Oo. monthly, tapos hindi pala kaya. Sige, bilhin ng scooter. Oo. Sige lang na sige. Yung traktora nyo, nabayaran naman na. Traktora pa din namin. Ilang taon na yung traktora namin? Last year pa yan Ilang taon na, di ba? Nabayaran naman Oo, na. si O, yung mga OFW. ganun. Huwag niyo pong akuin lahat kung hindi niyo naman din kaya. Di ba? Ngayon, pag may nakikita naman kayo na ginawa ni OFW, kanya nag-travel siya, ganyan-ganyan. Huwag niyo naman siyang anuhin sa Facebook. Hay, nag-travel. Samantalang hindi nagpadala dito. Bakit? Ba't doon sila ginaganon? Uy, grabe. Yung mga travel naman na yun is very cheap flights Kaya na naman nga. yun. So, at saka deserve din naman ni OFW magpahinga minsan. Kaya nga. And mag-unwind, magpa-release ng stress, di ba? Grabe din naman kayo magsipagsabi na, hala, ganyan, puro saya doon, puro birthday, ganyan. Oo. Sinabi na namin yan before Yes. na yung mga nakikita nyo sa Facebook is not the everyday life of an OFW. Yes. Hindi naman namin ipopost na umiiyak kami. Di ba? Wala na kaming panggastos, wala nang pampadala. Yung mga ganon, hindi naman ipopost ni OFW. At saka, kung kami ba kinakapos, nangungutang ba kami sa Pinas, tapos ipapadala nyo sa amin? Sige nga. Parang imposible. Di ba? Ayan, mag-end na tayo. Sa conclusion natin, sa panahon natin ngayon, kailangan ba or dapat bang mayroong isang breadwinner No. sa family? For me, no. Ako din. No. Napaka, na yan, overrated na yan. Oo. Tigilan na natin yung ganyang, Kultura. Tama na, putulin na po yan. Oo. 'Di ba? Kung lahat may kapasidad pa para magtrabaho, maghanap buhay, kumita sa maliit na paraan, ay gawin na po natin. Oo. Tumulong. Totoo. 'Di ba? Ngayon naman, kung kayo naman po ay may mga anak at kayo ay nagtataguyod ng may mga anak, ituro nyo din po sa mga anak ninyo Yes. na pag lumaki sila, they have to be responsible for themselves, na hindi sila aasa palagi sa mga magulang, Yes, na yes. kailangan matuto silang mag-ipon, Yes. na at a certain age, kailangan may ganito na mag-uumpisa na sila mag-save. Actually, kahit nga hindi pa sila dumating sa 18 years, Yes. kailangan at a certain young age, Oo. turuan na ang mga batang Pwede naman sila mag-ipon sa mga organisasyon. Yes, kahit yung mga 5 piso, 10 piso, Totoo. turuan na yung mga bata yung importance ng pag-iipon habang bata pa. Kasi Yes. madadala nila yan hanggang paglaki na Responsible enough sila. Yes, maging Sa money, responsible. especially. At maging, alam mo yon, hindi sila aasa palagi sa magulang, Yes. na hindi palaging ang magulang ang magiging breadwinner. Yes. And also, kung dumating man yung time na mahina na si nanay at si tatay, at mag-step up na si ate or yung mga kapatid, na magkakapatid, Oo. meron silang magkakapatid na mapagkukunan Mapagkukunan. ng something na Yes. share nila all together na mabubuhay pa rin kayong pamilya. Totoo. 'Di ba? Yes. Yan ay isang magandang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng iisang breadwinner lang Isa lang na nagtataguyod. sa pamilya. Oo. I think that's the only Totoo. way. Oo. 'Di ba? Kasi yung kultura natin, 'di ba, dati nga sinasabi natin kanina na aasa mo yan si ganito sa Oo, ganyan. so, Putulin na yung ganun. Totoo. Putulin na. Gayon naman, kung kayo naman po ay talagang hindi kayang magtrabaho or somehow talagang walang mahanap, oo. 'di ba? Oo. Wag na din po tayong maging perwisyo sa mga kapamilya natin. Umano lang po tayo, magstay lang po tayo sa isang tabi. Walang mangyayari kung nag-i-stay kayo sa bahay. Pumirmi sa bahay. Pumirmi sa bahay. Yan ang sabi ng nanay ko. Totoo, Diba? promise. Pero, Totoo. maganda ring training kasi na, yung hindi na din tayong maluho. Yeah. Ituro rin sa mga bata na wag Totoo. maging maluho, wag maging materialistic. Ah. Matuto lang
kung anong meron. At saka, gumastos ng naaayon sa inyong kinikita. Totoo. Diba? Yes. Ngayon, kung sige, milyon-milyon, why not? Sige, Oo. magpa-yacht party kayo, walang problema yan. Kung kaya nyo naman, Kung why kaya not? nyo naman, why Pero not? kung kayo ay, alam mo yung gipit na, or Yes. yung sakto lamang, Oo. it's about time na matuto ang buong pamilya, Pamilya. na magtipid. Yes. At umayon yung gastos sa kinikita yes. lang. At para naman po sa mga OFW na katulad namin, it's about time para sabihin nyo naman na ang pinaghihirapan nyo ay hindi lang para sa pamilya nyo, para sa Sarili. Totoo. Yan. Yes. Totoo. Kasi Yes. talagang kayo din ang aani. Totoo. Kayo din ang makikinabang. Yes. Talaga. Bigyan nyo naman ng chance, pagkakataon yung sarili nyo naman. Oo. 'Di ba? Para sa akin naman to. Huwag nyo na pong hintayin Oo. na umabot pa kayo sa point na Hindi nyo na kayang hindi nyo na kaya. makakilos, makalakad, tas wala pa kayong panggastos, wala kayong Exactly. pangtustos sa inyong sarili. Yes. Yay! Napaka naman ito, full of substance. Sana naman na-enjoy nyo Oo. siya. At saka may message din tayo dun sa mga breadwinner na Yes. ngayon na maraming challenges, magpakatatag lang kayo, Yes. magpatuloy kayo sa pakikibaka, at kung kailangan nyo ng tulong, humingi kayo ng tulong sa pamilya ninyo. At saka sana dumating na ang panahon na hindi na kayo tatawaging breadwinner. Oo. Isa na lang kayong winner. Winner! Winner! Yan. Winner yearn, winner yearn, winner yearn. Maraming salamat po sa pag-stay, pakikinig at panonood sa ating episode for today. I-comment nyo lang po ang inyong mga opinions, yung inyong mga saloobin. At ganun pa rin po, click the notification Yes. and like, Subscribe. subscribe, lahat na po ng aming social media Share. platform. And if you have yung mga kwentong OFWs, Yes, send it to na us. talagang makaka-inspire sa amin or sa iba nating mga kapwa OFWs, yung mga tao sa Pilipinas, kahit samahan ng loob yan, Yes. go lang. At saka may matututunan po sa mga bawat istorya ng mga yes. buhay niyo. Oo, totoo. Kahit Yes. anong storya pa yan. Pwede nyo i-send yan anonymously. Yes. Hindi namin kayo papangalanan. Oo. And no judgment. Yes. We listen and we don't judge. Yung may ganun challenge, gagamitin natin Yes, yan. gagamitin natin yan. Ayan. Maraming salamat po at lagi nating tatandaan Na ang lahat ay, ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye! Bye! Happy weekend! Happy weekend. Oh, weekend!